Tayo'y magbasa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Unahin natin ang Deuteronomy, chapter 8. Basahin lang muna natin ang verse 1. Deuteronomy, chapter 8, verse 1. Then, isunod natin ang Habakkuk, chapter 3. Sa Tagalog, sige, sa English na lang, sa verse 1. Sabi diyan, all the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. So mamaya itutuloy natin yan hanggang verse 20, mga kapatid. Then sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19, basahin din natin muna sa KJV. Then mamaya babasahin natin yan sa Tagalog. Sabi diyan, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meats, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Verse 19, the Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer of my string instruments. So tayo saglit na yumuko muli sa maikling panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo upang muling hilingin ang pagpapala mo sa iyong mga salita. Mangyari lamang, Panginoon, ang kalooban mo sa mensaheng ito sa mga talatang aming mababasa at mapapakinggan, at sa ilalagay mong inspirasyon muli sa iyong lingkod sa gabing ito. Ma-fulfill lamang, Lord, kung anong layunin mo upang hindi masayang ang gabing ito na inilaan ng bawat isa amin, na binigyan mo kami ng pribilehiyo, O Diyos, muli na makapanambahan sa iyo. Ito'y aming samot dalangin, hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon, so nais kong batiin ang birthday celebrant ngayong araw, ngayong gabi, ang ating kapatid, Brother Richard. Happy birthday, Brother Richard. And happy birthday to me. Kahapon. At kay Sister Roslyn naman nung Lunes. So, tatlo kami. Lunes, Martes, Miyerkules. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. At nag-iisip nga ako ng paksa na pang birthday sana. Kaya lang, walang dumarating na inspirasyon. Nag-iisip ako ng paksa na may kinalaman sa kapanganakan o anumang bagay ng pagiging grateful na pwedeng mailaan natin ng pasalamat sa Panginoon, pagkilala, pero hindi ako dinala doon sa iniisip ko sana. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ay nais kong sagutin natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ng ilang mga bagay na ako mismo sa pakiwari ko or sa palagay ko ay nagkakaroon minsan ng mga katanungan, or di ko lang alam sa inyo kung mamaya marirealize ninyo na yung kaisipan ko, yung damdamin ko, yung mga nagiging tanong ko ay nagiging tanong nyo din to along the way sa mga panahon na nagbubulay kayo o kaya meron kayong napapakinggan ng mga pangangaral sa iba. May mga preacher tayong napapakinggan sa iba't ibang simbahan, sa anumang kaparaanan, kung nakapakinig man tayo ng mga joint fellowship, camp meeting, o kaya ay accidenting na napanood natin sa mga social medias, o kaya meron tayong pinapalo ng mga preachers na nandun sa ibang simbahan. Na ako, kagaya ko, marami akong kilalang pastor, mga napapalo ko yung page nila, ng church nila, then friend ko din sila sa Facebook, kaya kadalasan napapakinggan ko yung mga highlight ng sermon nila. So meron silang mga ina-upload sa Facebook or YouTube
na yung highlights lang, bagamat hindi yung kabuuan ng preaching, ay nailalagay at aksidente at minsan naman ay napapakinggan natin ng parang ginusto nating pakinggan. So ang kaisipang ito, mga mahal kong kapatid, ay tungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya, especially sa atin ng mga believers at isama na rin natin ibang mga tao, patungkol sa kalagayan sa buhay. Actually, ipinost ko to sa Facebook, sa Messenger natin para yung iba na wala dito, yung mga kapatid natin, especially si Brother Sunny, yung naiisip ko habang nandito na sa prayer room. Dahil nasin niya yung topic na nilagay ko sa Messenger natin at pinalo up ko para kung mababasa niya ay magkaroon siya ng desire na pakinggan ito. Dahil nung magka-sharing kami, isa nga sa nabanggit niya na kailan kaya siya pagpapalain ng Panginoon. Kumbaga, matagal na rin siyang Kristiyano, sinisikap din niyang maging matapat, ibigay yung para sa Panginoon, yung pag-iikapo. Pero sabi niya, bakit tila kaya ang tagal ng pagpapala? At bagamat siguro, napapahayag na din natin to dito, pero hindi natin nabibigyan ng pansin, mga kapatid. Pwede kasing ma-misinterpret natin o kaya ma-confuse tayo. Pwede ang ilan sa atin ay nag-expect na pagpalain ng Panginoon, lalong-lalo sa panahon ng mga pagbibigay, nagiging matapat sa pledges, sa pag-iikapo, at bumilang na ng mga taon, pero iniisip nila na bakit ganito pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa nangyayari, yung tendency ng ilan, from faithful giver or trying to be faithful, kumbaga, pinapractice yung bagay na nire-require ng Panginoon, pero dahil nga 3 years, 5 years na parang wala namang nangyayari, nanlamig. At imbis na ma-inspire na lalong magbigay sa Panginoon, ay nanlamig na at naging kampante na tuloy at sabihin natin na nawala yung desire na gawin ito. So, minsan kasi, natatrap din tayo sa kaisipan, mga kapatid, na kapag tayo ay naging matapat sa Panginoon, sa pag-iikapo, sa pagbibigay, naging giver tayo sa anumang kaparaanan, para bang iniisip natin na pagpapalain tayo ng Panginoon. Di ba? At ang isa sa naging, yan, may makakahabol. Upo kayo, Sister Naomi. Saktong-sakto. Kung andyan ba, Sister Guy? Kasama mo, Sister Guy? O yan, kailangan ni Sister Guy mapakinggan to. Yan, napaka-personal nito. Kaya, introduction pa lang, ay inaano na natin, mga kapatid, bago ko pa ibigay yung topic natin. Kung magkakaroon man tayo ng part 2, so be it. So, ulitin ko, may mga tao, may mga believers, mananampalataya, na iniisip nila na kapag sila ay naging matapat, pagpapalain sila. And yes, that is true, mga kapatid. May mga kapatiran, may mga taong itinalaga ng Diyos. Take note for the word itinalaga. Sapagkat hindi lahat itinalagang pagpalain materially. Na magiging, sabihin natin, na talagang yung yayaman ka. Sabihin na lang natin, mayaman, masagana. Sa New Testament pa, sa pagpapasimula ng iglesia, hindi lahat may kaya. Balansi po ang Kristyanismo. Balansi ang mga mananampalataya. Actually, mas, kumbaga, kung i-rate nga natin, pwedeng 70-30. Baka nga 80-20 pa, 80% yung mahirap, poor to middle, at 20% lang yung may kaya, nakagaya nila ni Luke. Diba? Si Luke ay isang doktor, si Cornelius ay merong mga tauhan. Yeah. Si Maria na yung dinaanan natin nung nakaraan na yung asawa ni Simon na taga Cyrenia. Diba? Yung nagbuhat ng krus ng ating Panginoon, pinagpala sila. So may mga Kristiyanong pinagpala materially, mga mahal kong kapatid. At meron din namang mga Kristiyanong they are faithfully sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanilang magagawa, pero parang walang nangyayari sa kanila.
sa physical and financial na kalagayan. So yan ang sasagutin natin sa gabing ito, bakit ganon. At ang nakakalungkot, kasi ganito mga kapatid, kung halimbawa ako ay isang mangangaral na tayo ay pinagpala, at talagang yung mararanasan lang natin ay pagpapala, nakagaya ng naranasan natin, salamat sa pagpapala ng Panginoon. Pero alam naman natin na nagsimula tayo sa kahirapan. At dahil sa mahirap na kalagayan, motivated si Brother Ryan na mag-preach ng pananampalataya. Kumbaga, yung isang manggagawa, sa kanyang pangangaral, ay mas nai-inspire siya sa takbo ng buhay niya, ng pamilya, ng simbahan. Kumbaga, kung halimbawa ang ibang simbahan ay mayaman, pinagpala. Ang tendency pa nga ng ibang mangangaral, para bang ang nagiging tingin natin sa mga pinagpalang mga simbahan, merong danger. Naalala ko yung isang kapatid natin na hindi siya komportable doon sa isang simbahan na dinadaluhan sana niya dahil para bang yung mga tao doon ay mga sosyal. Lahat halos profesional, may mga kaya, may mga trabaho. At parang ang kapatid natin, siguro kahit tayo, sino man sa atin ang papasok doon sa church nila, parang mahirapan tayong makibagay. At siyempre, disadvantage yun. At pwede ang isang mangaral ay mangaral na hikayatin ng mga taong maging matapat. At pagpapalain tayo ng Panginoon. At lahat naman naging matapat. Di ba? Meron tayong ambagan. At ang pangako, ang Diyos ay nagpapala sa mga giver. At lahat naman nagbigay. Pero bakit? Tatatlo lang, aapat lang, lilima lang yung pinagpala. At yung iba na nagbigay, nawalan pa ng trabaho, nagkasakit. Di ba? Tumagal na ng 5 years, ng 10 years, parehas naman silang tapat. Merong 2-3 pinagpala, may mag-asawang pinagpala, pero the rest ay yung sitwasyon nila na maintain lang na ganon. Naintindihan ba mga kapatid? At pwede ang isang mangangaral sa status ng kaniyang kalagayan at ng isang iglesia, kagaya ng napakinggan ko, ito talaga yung nahugutan ko mga kapatid. Hindi ko na lang babanggitin kung sinong pastor, pero meron akong isang pastor na talagang dinidiin niya ang prosperity, ang pagpapala. So dahil ang pastor na ito ay mayaman, may kaya, hindi nga tayo close hindi ko nasabihin kung sino, basta hindi tayo close sa pastor na ito. At kahit sa iglesia nila, hindi tayo close. Pero dahil sa status nila, sa pangangaral ay, kumbaga, nagre-reflect lang yung status nila sa pangangaral. At hikayatin ng mga tao na gawin ng mga bagay na ito, at siyempre sasabihin ng pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, pagpapalain kayo. Pero kapag hindi pala tayo naging balanse, mga kapatid, mapanganib din. Kasi pwedeng yung mga kapatid natin doon nakapokus. Yung mga kapatid natin na nagiging matapat sa paglilingkod, sinisikap nilang maging matapat sa Panginoon, pero nananatili pa rin ganon, pwedeng nakatingin sila sa mga kapatid na pinagpala. At ini-expect nilang sana pagpapalain din sila. At dahil doon di nila na-appreciate, hindi nila nare-recognize o nare-realize na sa kalagayan nilang yon, merong layunin ng Diyos sa kanila. Na dahil sa katitingin sa pagpapala, na-overlook natin yung sitwasyon natin na andun yung pagkilos at paggawa ng Diyos sa atin. Na meron lamang hinihingi ang Panginoon sa atin sa kalagayan na yon, pero dahil nakapokus tayo, pagpapalain, magiging kagaya ako ni ganito, ni ganyan, at isang araw makakapagbigay din ako. Pero yung dapat sanang nagagawa mo na-overlook natin. At ang isa pang danger, ganito kapag ang isang pastor naman mahirap, lalong-lalo sa mga taga-probinsya. Ako may mga nabisita na akong mga simbahan, mga pastor na mahirap, mga kapatid. Nung isang araw lang, may napanood akong video. Isisend ko nga sana sa group natin para ma-appreciate ulit natin yung simbahan natin, yung fellowship natin. Dahil meron akong nakitang simbahan. Gawain nila Sunday. Yung song leader kumakanta ng Only Believe song. Yung This is the... Ay, hindi pala. Basta Only Believe song siya ng Joy Paul. Walang musician. Yung church nila ay kalahati pa lang, walang dingding, walang microphone, walang instrument. Pero ang saya nila. Pero may mga simbahan na dahil mahirap yung kalagayan nila,
Then, ang nangyayari naman, mga mahal kong kapatid, ang tingin nila sa mga may kayang pastor, minsan negatibo. Di ba? Sabi ng mga mahirap na pastor yan, puro kasi yan tithes, pagpapayaman lang. Sabi naman ng mayaman na pastor, yan kasi, ganito yan, ganyan. Naintindihan nyo ba? Kapag hindi natin nakita yung balansing pagtingin, mga mahal kong kapatid, kaya ngayong gabi, ito yung pag-aaralan natin at hindi lang ito patungkol sa mga mangaral, kundi sa bawat isa atin. Now, magbasa tayo ng Bible. Yung topic natin, the unchanging God beyond circumstances. Sa Tagalog, ang hindi nagbabagong Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang hindi nagbabagong Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mahirap ka man, mayaman ka man. Mahirap na pinayaman, mayaman na pinahirap. Mahirap na naging mahirap na natiling mahirap, mayaman na natiling mayaman. Anuman ang kalagayan mo, siya ang Diyos na nandun. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Mahirap na pinayaman, mayaman na pinahirap, mayaman na natiling mayaman, mahirap na nanatiling mahirap. Maalis nawa yung trap mentality na kaisipan, mga kapatid, na lagi tayo nakatingin sa pagpapala. Ang titingnan natin ngayon, ano yung purpose ng Panginoon? Ano yung kanyang layunin? Basahin natin ang Deuteronomy chapter 8, verse 1 to 20 sa Tagalog para ma-appreciate natin. Mahaba-haba ito, pero tingnan niyo, marami tayong mapupulot sa mga talatang ito. Sabi diyan. So magbasa tayong maigi, i-appreciate natin yung bawat versikulo. Sabi diyan, ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami. At inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Ang pangakong lupain or the promised land. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka. Ibig sabihin, manatiling nagpapakumbaba o magpakumbaba at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana. So yung paraan pala ng Panginoon na ginutom niya ang kanyang bayan, na lagi nagrereklamo ang kanyang bayan, may purpose pala ang Diyos. Di ba? Ang dahilan pala ng Panginoon kung bakit ginutom niya ang kanyang bayan sapagkat nais niyang magpakumbaba ang kanyang bayan. So yan ang purpose ng Panginoon, mga kapatid. At minsan hindi natin yun nakikita pag may nangyayari sa atin. Sabi diyan, pero after that, pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala, ni nakikilala ng iyong mga magulang, upang kaniyang may pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Yan na yung Matthew 4, verse 4. May pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ito ang ganda ng verse 4. 40 years kasi, tingnan nyo, 40 years silang naglakbay. Sabi sa verse 4, ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. Yung tsinelas nila, yung mga nakatsinelas, sabi pa nga ng mga pangaral, hindi na pudpud. 40 years. Imagine that. Siguro nung una, hindi na rin napapansin, no? Yung himala ng Panginoon, hindi daw na maga. Tingnan nyo yun, 40 years, naglalakad ka. Yung tsinelas mo, yung suot mo, walang base-base, walang ligo-ligo. Nung ligo lang nila, tumawid sila sa Red Sea. Yung sunod na ligo nila, nung tumawid sila sa River Jordan. Yan ang kamay ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Ang ganda ng verse 4, talagang pinagpala ko yan, bagamat alam ko na yan, pero ang sarap ng salita ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. At iyong pagmuni-muniin sa iyong puso, na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kaniyang anak,
ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. Yan ay yung pagsaway ng Panginoon, pagtuturo niya. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Sapagkat dinalakhan ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman, na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo at ng sibada, at ng puno ng ubas, at mga puno ng igos, at mga granada. Lupain ng mga puno ng olibo, at ng pulot. So dito napakasagana. Talagang nagbubunga. Napakayaman ng lupain, pero mamaya yung Habakuk na binasa natin, kabaliktaran na. Dumating yung araw na yung masaganang lupain, mga mahal kong kapatid, naging ilang. Okay, dito, alipin sila ng Ehipto. Alipin sila, pinapahirapan sila. Wala silang ari-arian, wala silang mga bahay. Nang sila'y lumabas mula sa Ehipto, naglakbay sila ng 40 years sa ilang, wala silang sariling ari-arian. Mula sa mahirap na kalagayan, alipin na kalagayan, pagdating sa Promised Land, pinayaman sila ng Panginoon. Pinagpala sila ng Panginoon. So mababasa natin yan mamaya. Para lang alam natin yung background na they are slaves, they are poor, they are nothing. Pero sila'y pinagpala ng Diyos. Sabi dito, lupain, nakakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain, na ang mga bato ay bakal at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. At kakain ka at mabubusog ka. At iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Di ba? Pupurihin daw natin ng Panginoon, magagalak tayo, magiging masaya tayo dahil pinagpala tayo ng Diyos. Pinayaman tayo ng Diyos, mga kapatid. Yun nga, yung term na tayo eh. Pinagpala, pinayaman tayo ng Diyos. Kaya pwede mag-isip, totoo ba, Kuya Ryan? Yung introduction nga natin, hindi lahat eh. Yeah, ganun talaga kasi yung preacher eh. Para lang ma-encourage, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero hindi po lahat, mga kapatid. Kung hindi man pinansyal na pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin, iba na may kinalaman sa layunin niya. Ang gusto kong basagin na kaisipan ngayon ay yung status natin, yung kalagayan natin. Mamaya maintindihan natin, Lord willing, kung matatapos natin ito. Sa pagpapatuloy, verse 11, ito na yung paalala. From mahirap to mayaman. Mula sa wala, magkakaroon. Pero ito nang bala ng Panginoon. Nakita ng Panginoon kung anong pwedeng mangyari sa isang taong sumagana. Nakita na ng Panginoon ang puso ng mga tao na kapag meron na, nakakalimot na sa Diyos. At mahirap nang magbigay. Mahirap nang maging matapat, mga kapatid. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Na hindi mo matupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pag ikaw ay nakakain at mabusog at nakapagtayo na ng mabubuting bahay. Take note for that sa may mga magandang bahay na ngayon. Kapag nakapagtayo ka na ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakikilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka yung sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito.
kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatutuhanan laban sa iyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Nangyari ba ang verse 19 to 20? Paulit-ulit na nangyari. Ang peak ng kayamanan ng Israel, mga mahal kong kapatid, sa panahon ni David at ni Solomon. Pero alam natin kung ano yung nangyari sa Israel along the way. Paulit-ulit silang bumagsak, paulit-ulit silang nalipol. Di ba? Pero pinagpala sila ng Diyos mula sa pagiging alipin. Itong problema, hindi nila nakita ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Kaya nga yung topic natin, the unchanging God beyond all circumstances. Sapagkat gusto kong makita natin ngayong gabi na sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, sa kahirapan, sa kayamanan, sa kasalatan o sa kasaganaan, sa kasiyahan o sa kalungkutan, sa kahirapan o sa kaayusan, sa karamdaman o sa may maayos na kalagayan, mula sa pagkabata mo hanggang sa paglaki mo, saan ka man umupo, saan man yung bahay mo, saan ka man pumunta, laging ang Diyos ay nandiyan. Mga kapatid, anuman ang status natin, anuman ikaw ngayon, ang Diyos kasama mo. Amen. Hindi ka pa malago, yung iba lumalago, yung iba malago, kasama mo ang Diyos. Mahina ka, pinapalakas ka, malakas ka, kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi ka nagkakamali ka, sinadya mo nagkamali, kasama mo ang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, kailanman ay hindi nawala ang Diyos. Yes, right. Pero ang problema sa atin, mga mahal kong kapatid, nakadepende kasi sa kaisipan natin kung paano natin tinatrato ang Diyos at ang kanyang mga salita. Kaya nga sabi ko, kapag mayaman ng pastor, inspired mangaral, mga kapatid, isang araw magiging kagaya kayo ni Brother Ryan. Naging matapat kayo. Pero 10 years na kayo eh. Kaya ngayon, biglang, di ba? Dati, ganun ang mga pastor eh. Kapag ang isang pastor malakas, talagang puro kalakasan na yan. Karamdam nyo eh. Kapag ang pastor nangihina, puro encouragement yan. Sapagkat ang pangangaral, ang buhay natin, nagre-reflect sa kung ano ang nakikita natin at pagkakilala natin sa nangyayari sa atin. Especially sa salita ng Diyos, mga kapatid. Okay, basahin naman natin ang Habakuk. Years pass. Itong panahon ni Habakuk, lumipas na to ng maraming taon. At naranasan na niya ang mga pagkabagsak ng Hudyo, ng Israel, ng Juda. Katingnan niyo, mula sa pagiging sagana, mga punong nagbubunga, mga lupain na bumubukal. Sabi ngayon ni Habakuk sa verse 17, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi na namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, ibig sabihin titigil na, at ang mga bukid ay hindi na magbibigay ng pagkain, ang kawan ay may hiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen! Amen. Diba? Sabi ni Habakuk, kahit hindi na mamunga ang mga puno, hindi na mamulaklak, hindi na magkaroon ng ani, ibig sabihin, salat na. Wala nang pagkukuhanan ng pagkain, hindi kagaya sa Deuteronomy na hindi maglilikat yung pagkain. Magbibigay ng bunga yung pananim na walang katapusan. Pero dumating yung araw, ito na yung kalagayan, ito na yung nakikita niya. Bilang isang Hudyo, isang mananampalataya,
Pero sabi niya, sa kabila ng ganitong kalagayan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon, siya ang aking lakas. Amen. Hallelujah. At ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa Pangulong manunugtog sa aking mga panugtog na kawad. Okay. Tungo tayo sa ilang mga puntos na nais kong ibahagi, mga kapatid. Merong tinatawag na prosperity trap at poverty trap. Sa introduction ko, nabanggit ko ng ilang mga bagay. Nakadepende sa isang simbahan, sa isang mangangaral, sa isang mananampalataya, ang magiging kalagayan niya sa pagkilala sa Panginoon, sa kung ano ang kanyang nararanasan. Halimbawa, si Brother Robert pinagpala. Nag-iikapo, nagbibigay, nagbi-pleads. Ang encouragement niyan sa mga young people na nag-struggle, maging matapat kasi kayo. Diba? Magtapat kayo sa Panginoon, pagpapalain kayo. Paano kung hindi mangyari? Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na paano kung ang isang tao hindi nakatalagang sa material na bagay pagpalain? Sapagkat hindi lahat talaga pagpapalain. Take note for that, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? Mawawala na yung pagtutulungan, yung damayan. Hindi mananauli sa Book of Acts ang kalagayan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, kung lahat pinagpala. Sa Book of Acts, yung may mga kaya na iilan, ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pangangailangan ng mga mananampalataya. Kaya wag sana tayong malulungkot, wag tayong madi-discourage. Kung tila ba matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon, patapat man o hindi, pero iniisip natin, bakit ka hanggang ngayon ganito pa rin ako, walang pagbabago. Then meron tayong mga nilulok forward. Meron tayong mga taong tinitingnan na sana isang araw maging kagaya din ako ni ganito, ni ganyan. So pwede tayong matrap sa ganung kalagayan, sa tinatawag na pagpapala, yung prosperity pagpapala. Na kapag ang focus ng ating paglilingkod, mga mahal kong kapatid, o kaya yung nagbubos sa ilan sa atin, para maging matapat sa Panginoon, para gawin ang ipinapagawa ng Panginoon, ay dahil sa financial blessing or prosperity. Hindi masiserve ang purpose ng Panginoon. Iniisip ng iba, kapag ginawa ko to, kapag naging matapat ako sa bagay na ito, pagpapalain ako ng Panginoon. Pero tingnan niyo, ang realidad, mga mahal kong kapatid, hindi lahat ng mga kapatiran, hindi lahat ng mag-asawa, materially pagpapalain ng Diyos na sobra-sobra. Ang pangako ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pababayaan. Pero pag pinag-usapan ng kasaganaan at pagpapala na makakatulong ka sa iba, para lang yan sa ilang mga itinalaga ng Diyos. Na dahil sa mga taong yan, masiserve din ang layunin ng Panginoon. Lahat merong layunin. Kahit nga sa gobyerno, nung nakaraan, nagsisharing kami, mga kapatid. Kung lahat ng mga Pilipino magiging mayaman, sino pang magtatrabaho? Tama ba? Hindi pwede magkaganon, mga kapatid. Sa kalagayan natin bilang tao, dito sa mundo, merong idinisenyo ang Diyos sa sistema. Kung lahat ng tao pastor, di sinong papastoran? Kung lahat ng tao diakono, sinong diakonohan? Kung lahat ng tao may pera, para saan pang ambagan? Diba? Isang tao lang, si Pastor Ryan lang, ako nang bahala din. Hindi natin mafulfill yung very purpose ng Panginoon, mga kapatid. Kaya gusto kong basagin, kung meron man sa inyo nag-iisip, na kaya kayo nagbibigay sa Panginoon dahil gusto nyong pagpalain, huwag pong gano'n ang kaisipan, mga kapatid. Kasi yung iba, lalo yung mga naghihirap, nag-struggle financially, kaya siguro ko di pinagpapala kasi di ko binibigay sa Panginoon, dapat ko ibigay sa Kanya. Kaya minsan kapag may nakakausap akong kapatiran,
Sinasabi, Pastor Ryan, gustong-gusto kong gawin pero di ko magawa kasi ganito. Nung magawa naman, Pastor Ryan, kahit ano, kahit walang-wala na ako, ibibigay ko. Kaya lang 10 years na. Imbis na pagpalain. Di ba? Yung ilan na naging matapat, Kuya Ryan, ito yung para sa Panginoon. Makalipas yung isang araw, isang linggo, isang buwan. Kuya Ryan, wala na pa akong trabaho. Yeah, may mga ganong senaryo, mga kapatid. Kaya wag nawang madriven yung pagiging faithful natin sa Panginoon dahil sa material na bagay. Gusto kong i-encourage ang mga kapatid nating, sabihin nating, andun lang sa mababang kalagayan. Na huwag kayong manliliit sa inyong sarili. Na huwag mapokus ang inyong kaisipan na maging katulad ni ganito, ni ganyan. Kundi dapat pa, ang lagi lang nasa isip natin, magawa natin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Yung maserve yung purpose sa lahat ng panahon at sitwasyon, bakit tayo nandiyan? Hindi lahat magkakaroon ng sasakyan. Imposible na lahat tayo magkakaroon dito ng sasakyan. Ang ganda sana, no? Problema nyo, yung parking natin, di kasya. Di ba? Ilang sasakyan pangalan, nagkakaproblema na tayo. Kung meron mang pagkakapareha na mararanasan isang araw at yung hinihintay natin, pag lahat tayo, glorified body na doon. Pero habang nandito tayo, na sinusubok tayo ng Panginoon, at tinuhubog ang ating karakter, God is the God of variety. May mahirap, may mayaman. May tauhan, may amo. May boss, may leader, may tagasunod. Intindihan nyo ba, mga mahal kong kapatid? May magbibigay, may bibigyan. Yung purpose ng magbibigay ang magbigay. Yung purpose ng mabibigyan ang magpasalamat. Yeah. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, na hindi tayo nakasalig at hindi tayo nakapokus sa kaisipan na kapag ginawa ko to, sinubukan kong gawin ito, pagpapalain ako ng Panginoon. Lalong-lalo kung yung nasa kaisipan natin, material na bagay. Kung ang kaisipan natin, gagawin ko ito sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Amen. To serve the purpose. At yung iba kasi, sabi ko nga, may mga pwedeng ma-confuse, lalong-lalo sa ibang mga simbahan na narinig natin dati, na kapag nangaral, lalong-lalo sa ikapo, kaya kayo hindi pinagpapala, kasi di kayo nag-iikapo. Eh, merong mga nag-iikapo eh. Yung kanilang kalagayan, ganun pa rin. At nakakalungkot lang sapagkat may mga kapatiran na pwedeng hindi sila ma-appreciate na parang ang tingin natin sa kanila ay, yun nga, hindi pinagpapala dahil ang basihan natin ng pagpapala ay material na bagay. Hindi natin nakikita yung layunin at ginagawa ng Diyos sa isang tao, nandun sa kalagayan pa rin yun, at kahit yung kapatid na nandun sa kalagayan na yun, hindi niya makita yung layunin ng Diyos. Sapagkat meron siyang hinahanap sa unahan na pwedeng mangyari, pero hindi niya nakikita kung ano yung presenting ginagawa ng Diyos sa kanya. Yeah. Kung pagpapalain tayo ng Panginoon, so be it. Kung hindi, so be it. Sa kawalan, salamat sa Panginoon. Sa kasaganaan, salamat sa Panginoon. Amen. So, delikado ang tinatawag na masagayan ng kaisipan na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil gusto nating pagpalain lamang, mga kapatid. Din ang pangalawang panganib din, yung tinatawag din naman na poverty trap. Na wala ka ng pag-asa. Na, kumbaga, hindi mo na mapanghawakan yung pangako ng Panginoon. Na yung bukang bibig mo, puro negatibo. May mga ganong mga tao din na in-embrace na yung kahirapan, kaya wala nang ginagawa. At masama na ang tingin sa mga pastor na pinagpala.
Kapag yung pastor nagkaroon na ng sasakyan, ang tingin ng mga pastor na mahirap. Tama ba? Yung iniisip ng mga pastor na nasa mababang kalagayan, sabi natin may pangangailangan sa mga pastor na meron, negatibo. Bilang tao, may isip talaga yon, mga mahal kong kapatid. At karamihan halos ng mga mananampalataya, sa atin na lang, huwag tayo lumabas. Mag-survey tayo. Sino ang mayaman dito? Yung alam yung mayaman kayo, dalawa lang naman, mahirap o mayaman. Unahin natin yung word na mayaman. Sinong mayaman sa atin dito? O, di ba? Sinong mahirap sa atin? Wala. Ano kayo? Sabi ko nga, dalawa lang ha. Mayaman o mahirap lang yung category natin, Brother GM. Hindi ka mayaman, hindi ka mahirap, ano ka? Nagpapayaman o nagpapahirap? Yeah. Marami sa atin dito, sabi nating mahirap, mga kapatid. Alam ng Bible na maraming Kristiyanong mahirap. Basahin nyo ang Biblia, ang Book of Acts, ang mga sulat ni Pablo. Majority po sa mga kapatiran, mahirap. At iilan lamang ang pinagpala sa material na bagay. Kung meron man silang kayamanan, sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, kung saan sila pinayaman ng Panginoon at kung anong mayaman sila sa pananampalataya. Yeah. Kaya nais kong sabihin sa inyo, hindi ko kayo dinidiscourage ini-encourage ko pa nga kayo, hindi lahat pagpapalain materially. Kaya wag kayong manlalamig. Kung ginagawa nyo yung kalooban ng Panginoon pero walang nangyayari, gawin nyo lang kung anong ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Amen. Dahil pwedeng merong ginagawa ang Diyos na mas importante sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ano pa mang sitwasyon ng buhay mo, kung hindi man ngayon sa darating na araw, na hindi lamang pinansyal yung usapin dito, mga kapatid. Kaya nga nung mga nakaraan, kapag nagsishare ako, patungkol sa katapatan natin sa Panginoon, hindi lang ito patungkol sa pinansyal na kalagayan. May kinalaman ito sa growth natin. May kinalaman ito sa katibayan natin sa pananampalataya. Kaya kapag ang naging kaisipan natin, mga mahal kong kapatid, kapag naging matapat tayo sa Panginoon, naging masigasig tayo sa paglilingkod, pagpapalain tayo materially, at hindi natin ito makita, along the way, mag-iisip talaga tayo. Pero kung ang titingnan natin ay layunin ng Panginoon, ma-appreciate natin bawat oras, bawat sandali, kung ano yung kalagayan natin. Hallelujah. Ang Diyos ay ang Diyos sa lahat ng sirkumstansya. Kung mahirap ka, kasama mo ang Diyos. At pwedeng sabihin ng iba, mahirap ka, ay kasama mo ang Diyos, bakit mahirap ka pa rin? Di ba? May sakit ka, kasama mo ang Diyos. Pwede magsabi ang iba, may sakit ka, tapos sabi mo, kasama mo ang Diyos, bakit hindi ka gumagaling? May problema ka, kasama mo ang Diyos. Iniisip kasi ng iba, kapag walang problema, saka lang nila kasama ang Diyos. All the time, kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Nakadepende lang po kasi sa kaisipan natin kung ano yung pinapaniwalaan natin. Pero sa lahat ng panahon, kasama natin ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kung mahirap ka, maging masaya kang mahirap para sa Panginoon. Kung pinagpala ka ng Panginoon, maging masaya kang pinagpala nang hindi ka nagiging madamot. Yan ang challenge sa mga pinagpala ng Panginoon, to be generous. Mamaya, mababasa natin yan sa banal na kasulatan. Bakit pinagpapala ng Panginoon ang iilan? Di ba? Para sila yung maging kamay sa iglesia. Hindi lahat kamay. Iilan lamang ang merong kamay. Mga kapatid, kapag ikaw ang kamay sa church, God will bless you.
So lahat tayo, sinisikap na magawa ang kalooban ng Panginoon, pero iba-iba ang resulta. Iba-iba yung status natin, yung level natin. Financially, magkano yung pera natin, magkano income natin, yung trabaho natin, yung negosyo natin, young people man, o mga mag-asawa, iba-iba yung kalagayan natin. Yung pagkain nyo sa gabi, iba-iba. Pwedeng may mga kapatid tayo dito hindi kumakain sa gabi dahil walang pagkain. Kumakain, kanin lang o kaya may asin, may tuyo, may sardinas, okay na. At yung iba naman, masagana, 3 putahe. Iba-ibang putahe kada meal. Subukan nating pasyalan ng bawat tahanan. At maging normal lamang. Huwag niyong isipin na magpapakain kayo ng masarap dahil bibisita si Kuya Ray. Yung kung ano lang kayo. Yung masorpresa kayong pagbisita, kung ano yung ulam nyo, yun ang ulam nyo. Hindi dahil, si Kuya Ray pupunta, mag-iihaw tayo ng tilapia. Ganun lang yun eh, pero yung ipinang-ihaw ng tilapia, inutang lang pala. Di ba? Ganun tayo eh. Pero lahat tayo, mga mahal kong kapatid, may pagkakaiba sa pagkain pa lang. Paano natin binibigyan ng baon ng ating mga anak? May 20, may 10, may 50, yung iba wala. Yung kahit yung iba pang contribution na lang sa school, wala yung iba. Kailangan pa nilang humagilap. Kaya nung nakaraan, na-appreciate ko si Regina, naalala ko si Regina, nung kabataan namin. Ngayon na malaki na ako, pastor na, wala na yung, kailangan ko ng kontribusyon, kailangan ko ng pera. Parang, ang sarap bumalik ng pagiging bata na yung problema ko, nakaasa lang kay Regina. Diba? Ang sarap nun eh. Na nung bata ka pa, wala kang problema. Pero nakikita ko yung nanay ko noon. Kailangan niyang magtrabaho, kinakailangan niyang manghiram kung saan-saan. Kinakailangan niyang ikutin ang Zone 5, makakilala, puntahan para lamang may pangbayad sa school. Ganyan yung mga magulang, mga mahal kong kapatid. It takes years. Salamat na lang sa Panginoon na dumating yung araw na hindi man material yung pagpapala ng Diyos, ay pinagpala siya ng Panginoon ng mga anak na nasa paglilingkod sa Panginoon. Higit pa yon sa pagpapalang pinansyal. Kaya iba-iba yung kalagayan natin. Kaya pwedeng yung iba, kung magiging mapagbulay lang tayo, sabi ko nga, pwede may makonfuse. Kuya Ryan, 10 taon na ako. Sinisikap ko naman. At pwedeng yung iba, ito din, delikado din ito. Yung iba, na hindi faithful sa Panginoon, pero pinagpapala, mas danger yun. Alam nyo kung ano yung mas mapanganib? Na prosperity trap? Yung hindi ka nag-iikapo, na pinagpapala ka. My goodness! Trap din yun. Yung hindi ka tapat sa Panginoon, pero pinagpapala ka, kasi pwede mo maisip, okay lang pala. Pero ang Diyos ay Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos sa bahay nila si Roslyn ay Diyos din sa bahay nila si Termaylin. Sa bahay ni Brother Jeff. Huwag mo nang isipin mag-abroad pa, Brother Jeff. Dahil tila ba iniisip mo sa inyong batch, ikaw lang yung wala pang magandang bahay. Minsan nakakapag-isip yung mga tao ng ganon. Sapagkat yung Diyos natin, Diyos parehas lang na Diyos. Ang dapat nating makita, ano ang layunin ng Diyos sa atin. Kasi at the end of the day, pag nag-rapture, doon tayo magkakaparehas. Maging masaya ka na naglilingkod ka sa Panginoon ngayon, mga mahal kong kapatid. Tingnan niyo si Habakuk. Ito masarap eh. Kung pinagpala tayo ng Panginoon, sabi ng kasulatan, i-enjoy natin. At kahit man sa kasulatan, i-enjoy pa rin natin. Sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos natin ay ang Diyos na hindi nagbabago, mga kapatid. Kapag mahirap kang pinagpala, andun ang Diyos. Kung pinagpala kang nagmamataas, kasama mo pa rin ang Diyos, ibababa ka niya. Ang kinakailangan dapat nating makita, mga mahal kong kapatid, ano yung purpose niya sa atin. Pag pinag-usapan ng pagpapala,
Kapag ang isang tao, pinayaman ng Diyos materially, pinagpala ng Panginoon financially, ano kaya ang layunin ng Diyos sa iyo? Di ba? Bakit ka pinagpala ng Panginoon? Kung matapat ka sa Panginoon at pinagpapala ka, ano kaya ang layunin ng Diyos? At kung ikaw naman ay nasa kasalatan pa rin at nasa pangangailangan pa rin, ano kaya ang layunin ng Diyos? Both ang Deuteronomy at ang Book of Habakkuk, mga mahal kong kapatid, ay parehas na mayroong ipinapakita sa atin. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 6, sa sulat ni Pablo kay Timothy, verse 17 to 18. Para sa mga pinagpala, pinayaman ng Panginoon, kung meron mang papayamanin pa dito, pagpapalain pa, kung hindi pa mag-aagaw. Pero ako, gusto ko, mag-agaw na. Gusto kong yung mga nakatalagang katmari, pagpalain ng Panginoon. Pero kung merong mas desire ang puso ko, mag-rapture na. Amen. Yeah. Si Brother Sunny, binati ako nung birthday ko kagabi. Brother Ryan, happy birthday. 1 taon na lang, magpupurti ka na. Sabi niya, bawas-bawasan mo yung stress. Kasi yung balbas mo, puro na puti. At naalala ko yung isang kapatiran natin doon sa Gabaldon, yung kinuha ng Panginoon na malaking tao din. Yung diakono, yung head of the deacon nila. Napakabata pa noon, 40 plus pa lang, kung ako nagkakamali. Pero kinuha ng Panginoon dahil nga puro stress. Kaya naisip ko, kung di pa magra-rapture, malapit na rin si Brother Ryan. Pag puro na puti ito. Kung meron man akong desire, sana mag-agaw na mga kapatid. Pero kung hindi pa magra-rapture, pagpalain ng Panginoon ang lahat sa inyo. Hindi nga lang sa lahat ng hindi nga lamang sa financial para sa lahat, yung abundance na nag-uumapaw. Hindi lahat ganon. So ayaw ko kayong paasahin. Ang gusto ko maging kontento tayo, maging mapagpasalamat tayo, ano man yung sitwasyon natin. Na hindi tayo magsusumigasig, magiging tapat, dahil umaasa tayo pagpapalain, hindi dapat ganon. Kung meron man, kaya mo ginagawa yan, gusto mo makasama sa pag-agaw. Amen. Kung meron kang number 1 na dahilan kung bakit nagiging matapat ka at masipag sa Panginoon, gusto mong maging handa. Amen. Gusto mo na makasama sa nalalapit na pag-agaw. Amen. Chapter 6, verse 17, sa mga kapatiran na mga mayaman o pinagpala. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Siya ang nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay na kailangan natin upang ikagalak natin. Verse 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. O, sa mga pinayaman at papayamanin ng Diyos, yan ang isa sa layunin niyo. Amen. Wag na wag niyong makakalimutan ang bagay na yan, mga mahal kong kapatid. Kung papayamanin ka, saka sa nakatalagang pagpalain, financially, kung hindi pa magra-rapture, diyan mo masiserve ang purpose ng Panginoon. Kung hindi man, meron pa rin layunin ang Diyos sa iyo. Kilala niyo ba si Job, mga kapatid? Mula sa pagiging mayaman, pinagpala ng Panginoon, sa pamilya, sa ari-arian. Pamilyar naman sa atin ang buhay ng taong ito, masagana sa lahat ng bagay. Hindi natin nakita kung paano siya nagsimula. Ang ipinakita na lang sa atin, siya'y abundansyang tao. Pero dumating yung araw na kinuha ng Panginoon ng lahat, pinahintulutan niya ang kaaway na kuhanin ng lahat. Kaya nga yung Job chapter 1, yung kakilala, basahin natin ito, yung kilalang
talata sa verse 21, sabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yeah. Sa kahirapan, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kawalan, purihin ang pangalan ng Panginoon. Wag lang sa pagnanakaw. Wag lang sa pagnanakaw, pangyayari. Baka sabihin sa lahat ng bagay, purihin ang pangalan ng Panginoon, my goodness. Wag naman sa pagnanakaw. Yun, nung nakaraan, nagsona si Bongbong, di ba? Papanagutin yung mga magnanakaw. Meron akong naisip, patungkol pa rin sa kalooban ng Panginoon, about sa pagnanakaw. Yeah. Wag lang sa pagnanakaw, purihin ang Panginoon, kundi sa kahirapan man, sa kasaganaan, sa kasalatan, sa kawalan, o sa kamerunan man, kamerunan. Salamat sa Panginoon. Amen. Kung pinagpala ka ng Diyos, salamat. Kung pinagpala ka at inalis ulit, salamat. Kung wala at nananatiling wala, salamat pa rin sa Panginoon. Wag na wag tayong manlalamig. Mga kapatid, kahit 5 years, 10 years ka na bakit ganyan pa rin? Sinisikap mo naman. Magpatuloy ka lang ng dahilan ng paglilingkod mo ay makasama sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. So bilang tao kasi, kadalasan, nakukonfine tayo sa kalagayan natin sa physical, sa pinansyal, malaking malaking impact sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Nais ko bumasa ng quote, Sister Mary Ann. May ilang mga quote dito na highlights lang na sinabi ni Brother Branham. Unahin ko na, hindi natin ito mababasa na word for word, pero makikita nyo pa rin, basahin niyo. Sa paksa niyang Fresh Huming, 1962, sabi ni Brother Branham, people think that prosperity is a sign of a spiritual blessing. That is exactly the contrary. Yeah. Yan. Sabi niya, people think that prosperity is a sign of a spiritual blessing. That's exactly contrary. Tapos may sinabi dito, sabi niya, sa kabuuan ng kanyang pangaral, prosperity is a wonderful thing if it is used right, but prosperity has destroyed more people than poverty ever did. Sabi ng prophet, ngunit, sabi niya, ang kasaganaan ay isang bagay na maganda kung ito ay magagamit ng tama. Datapwat, ang pagpapala ay mas maraming sinirang mga tao, winasak ng mga tao, kaysa sa kahirapan. Naintindihan nyo ba? Mas marami daw mga taong napahamak dahil sa prosperity. Ibig sabihin, nakalimot sa Panginoon kaysa daw sa mga taong mahirap. Kasi yung mahirap, ang tendency lang yan talaga umasa sa Panginoon. Sabi dito, when people get prosperous, they forget God. Sabi pa niya, sa kanyang paksang, faith is the substance. Real faith doesn't look at circumstances. Ang totoong pananampalataya ay hindi tumitingin sa anumang sirkumstansya. Real faith looks at what God said. Ang totoong pananampalataya ay tumitingin sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Amen. Kung ano ang sinasabi ng kanyang salita, kung ano ang layunin niya. Sabi pa niya, faith doesn't care what the circumstances looks like. Ang totoong pananampalataya ay walang pakialam sa kung ano ang sitwasyon niya. Yeah. Kaya ang pananampalataya, ang kalakasan mo, hindi nakadepende kung meron ka o wala. Ang kalakasan mo, sabi ng Habakuk, ang kalakasan natin ay ang Diyos. Kailan lang tayo nagiging malakas, masaya, pag meron. Natingnan yung Sister Matid, di ba? Masaya yan ngayon, Sister Matid. Pero nung mga nakaraan, tanong ng tanong, may sahod ka na ba? May sahod ka na ba?
Di may pinta yung mukha eh. Pag nabigyan na, grocery na yan. Di ba? Ang ganda ng atmosphere pag may pera talaga yan. Yan ang realidad sa buhay ng tao. Pero ang Biblia nagtuturo sa atin, may pera man o wala, mga kapatid ko, maging masaya tayo sa Panginoon. Amen. Minsan kasi sa kahirapan, lalong-lalo kung marami tayong pangangailangan, baon tayo sa utang, ito na yung iniisip natin at nawawala na yung kasiyahan natin sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin, kasama natin ang Diyos. At ang kalakasan natin ay ang Diyos. Sa kawalan o sa kasaganaan, pagiging mahirap o pagiging mayaman, ang Diyos ng mahirap, ang Diyos ng mayaman, parehas lang. At parehas na mayroong layunin na ginagawa ang Diyos sa sitwasyon na yon. Amen. May bahay ka man o wala, may sakyan ka man o wala, parehas sa Diyos ang pinaglilingkuran natin. Yung iba, di ba? Nung wala pang motor, masipag namang nagbabike eh. Masipag na naglalakad papuntang simbahan. Nung magkaroon na ng motor, motor na nung mawalan ng motor. Pastor, di pa ako makakadalo ng gawain. Sira po yung motor. Di ba? Eh dati naman, kung pwedeng maglakad, mag-commute, mag-tricycle, makakarating tayo. Eh dahil nga nasanay na tayong meron, nahirapan na tayo bumalik sa pagiging wala. Na nung mahirap pa tayo, masayang maglingkod sa Panginoon, punong-puno tayo ng pangako ng Diyos. Puro pananampalataya, inspire tayo. Di ba? Okay lang maging mahirap. Brad, okay lang yan, maging mahirap. Ang mahalaga, makakasama tayo sa pag-agaw. Eh nung pinagpala, Brad, bakit mahirap ka pa rin? Siguro di ka tapat, no? Magbago ka na kasi. Dati, parehas lang naman sila. Di ba? Nababago yung mindset. Nung pinagpala, di masaya na dahil pinagpala. At nung humirap ulit, di ba? Iba na naman yung sasabihin niya, alam mo, Brad, mapalad talaga ang mga mahirap. Papalik na naman doon sa inspirasyon na mapalad ang mahirap. Nung umangat, mapalad ang pinagpapala. Pero alam nyo, lahat mapalad. Sapagkat sa lahat ng sitwasyon o sirkumstansya, may layunin ng Diyos sa atin. Huwag niyong kawawain ang inyong sarili kung wala kayo. At huwag niyong maliitin ang sinuman dahil wala sila. At huwag nating titingalain ang sinuman dahil meron sila. Na para bang may inggit tayo, malulungkot tayo, at iniisip natin, gagawin ko din ito sapagkat gusto kong maging kagaya nila. Huwag na huwag ganun, mga mahal kong kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, kung ano ang meron ka, kung anong kalagayan mo, i-enjoy mo sa Panginoon. Sabi ni Solomon, nakita niya sa ilalim ng araw na ang lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Kaya sabi niya, kung ano ang meron sa tao, i-enjoy mo. Ang totoong pananampalataya, sabi ng propeta, hindi nakatingin sa anumang sirkumstansya. Kung mahirap ka, masaya kang magpupuri sa Panginoon. Bagamat oo, may struggle, pero kapag na-realize natin na ano kaya ang layunin ng Diyos, di ba? Iniingatan ka ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit pinahirapan niya ang mga Hudyo, ang dahilan kung bakit inalisan niya ang mga Hudyo ng kanilang mga ari-arian, at halos hindi makabangon-bangon sa maraming kapanahunang nagdaan, lalong-lalo sa lumang tipan, sapagkat ang layunin ng Diyos, sabi doon, mapanatili sila sa kanilang kapakumbabaan. Ang sila ay mapangumbaba ng Diyos. Maingatan sila. Ang tendency kasi kapag ang isang tao umangat, nababago din yung kanyang mindset. Another quote, Sir Mary Ann, basahin natin to. I noticed then the sun setting. Sabi niya, I noticed then the sun setting back in the west, looking through the crevices, like it was passing over California. That great eye, peeping out, looked like the eye of Jehovah, who runs to and fro all over the earth. Sabi ng propeta, may kinikwento siya dito, mga mahal kong kapatid,
Ito yung panahon na nandun sila sa Colorado, buwan ng Oktubre. Ang kwento dito, nangaso sila, naghahunt ng usa. Pero habang sila ay nasa pangangaso, para lang magkaroon kayo ng background sa binabasa natin, nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon ng storm na halos wala na silang makita. At nasa panganib na ang buhay nila. Ang ginawa ni Brother Branham, nagtago sa isang malaking puno. Hinahampas siya ng malakas na hangin, nagnyenyeve. Yung bagyo pati, yung may nyebe, may yelo, mga kapatid. Hindi kagaya sa atin na ulan lang. Yung bagyo sa kanila, nagyeyelo. Tatakpan ka ng yelo. Ay, ng nyeve. Di ba? Parang yelo na rin yun. Nasa pangamba na ang propeta, nag-iisip siya. Pero, maya-maya, after niyang magbulay-bulay, tumitingin siya sa paligid, naririnig niya ang mga huni ng mga hayop. Naririnig niya yung huni ng usa, yung alulong ng lobo. Nagbulay-bulay siya. Naisip na yung kalikasan na nasa panganib din. Pati yung mga puno. At habang nasa pagbubulay ang propeta, nung maghahapon na, nung papalubog na yung araw sa kanyang pagbubulay, biglang suminag yung araw. At yan yung sinasabi niyang, kagaya ng dakilang mata. Ang tinutukoy niyang dakilang mata dyan ay yung nakita niyang sumisikat na araw na papalubog. Ay di sumisikat yung unti-unting di ba, may storm, may ulap, madilim, then unti-unting nawawala yung ulap, yung storm, then sumisinag. Yung sumisikat kasi galing silangan, sumisinag na. Lumalabas na yung araw at nakita niya yung araw na unti-unting lumalabas doon sa maitim na ulap. Ay kagaya daw ito ng mata ng Panginoong Diyos. So nagkaroon siya ng pag-asa. Nasabi diyan, ang matang ito ay paruot parito sa lahat ng sanglibutan. Di ba? Ang mata daw ng Panginoon ay nakatingin kahit saang dako. Nakikita niya ang lahat. Anuman ang sirkumstansya, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan mo, ang kanyang mata ay nakatingin sa lahat ng dako. Amen. Nagmamatsyag, nagmamasid, at alam ng Diyos kapag nakita ka anong pangangailangan mo. Kapag nakita niyang isang tao sa ganitong sitwasyon, alam ng Diyos ang pangangailangan niya at alam ng Diyos kung ano yung layunin niya sa taong ito. Pero tayo, sadyang bilang limitadong tao, hindi natin ito naaabot, mga mahal kong kapatid. Kaya nagbabase lang tayo sa kung ano yung sitwasyon natin. Pero tingnan niyo pagbubulay ng prophet. Sa pagpapatuloy, sabi dito, peeping out look like the eye of Jehovah, who runs to and fro all over the earth. There's no way to get away from Him. I send that, and I raise up my hands and begin to worship the Lord. Diba? Habang nasa storm, maggagabi na, palubog na yung araw, nasa kabundukan ng propeta, nagnyenyeve. Pero nang makita niya, ang araw na unti-unting lumalabas ulit, bagamat palubog na, sinamba niya ang Panginoon, tinaas niya ang kanyang mga kamay, at siya'y sumamba sa Panginoon. And then the sun, hitting that ice on the trees, made a rainbow across the valley. Ngayon, yung araw na unti-unti nang sumisinag, lumalabas sa storm o doon sa ulap, tinamaan yung isang bahagi ng yelo na nandun sa puno at lumikha ng baghari. Yung araw na papalubog, kahit papaano papalubog na, may tanglaw pa rin siya, na sinaga ng niebe, ang yelo, then nag-create siya ng rainbow. And I said, that's right. Yan na, that's right. There's God in the bagel of the elk. There's God in the call of the wolf. There's God in the sunset. There's God on the mountain. There's God in the valley. It is God all around. And I said, there He is in the rainbow. Ano yung pinapakita ng propeta dito, mga kapatid? Circumstansya. Ano yung ilk na yan? Actually, tinagalog ko yan. Tatagalogin ko, babasahin ko sa inyo yung Tagalog niyan. Ang Tagalog niyan, sabi dito, may Diyos sa huni ng usa.
May Diyos sa alulong ng lobo. May Diyos sa papalubog na araw. May Diyos sa ibabaw ng bundok. May Diyos sa ilalim ng lambak. At ang Diyos ay ang nasa lahat ng dako. Amen! Ang Diyos sa lahat ng dako, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng sirkumstansya, sa lahat ng pagkakataon, anuman ang pwede mong makita. Sa kabila ng merong unos, nasa kabundukan ka man, nasaan ka man, nasa kapahamakan ka man, nasa kahirapan ka man, kapag nagpasimula kang magbulay, ang Diyos pa rin ang kasama mo. Amen! Mga kapatid, napakasimple ng kaisipan ng mga salitang nagsasabing, ang Diyos ay kasama natin lagi. At kung yan ay may embrace lamang natin, anuman ang ating pinagdaraanan, sa kabiguan man, sa kawalan, sa pagsusumikap, sa pagsubok, sa lahat ng bagay na pwede nating maranasan, sa mga kalungkutan, sa kawalan ng pag-asa, o sa mga pagtatagumpay man. Parehas natin laging titingnan na kung wala ang Diyos, di ba? Kung di natin kasama ang Diyos, walang kabuluhan talaga ang lahat. Sa kawalan man, o sa kasaganaan, sa pagkabigo man, o sa pagtatagumpay, kapag hindi natin nakita kasama natin ang Diyos, may problema tayo. Pero sa panahon ng kawalan at ng mga kabiguan, kapag nakita mo, nakasama mo ang Diyos, magagawa mo pa rin siyang sambahin at purihin. At sa panahon naman, nagtagumpay ka at pinagpala, hindi ka magmamataas, hindi ka makakalimot sa Diyos, kundi magpapasalamat ka, sapagkat ang lahat ng meron ka, ibinigay lang niya sa iyo. Hindi ka magiging madamot, hindi magbabago yung ugali mo, hindi magbabago yung standard mo, hindi magbabago yung pamantayan mo, mananatili ka kung saan ka, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabagong Diyos. Nung mahirap ka, kasama mo siya, na pinagpala ka, kasama mo pa rin siya. At ngayon na pinagpala ka, nakagaya ni Job, at ibinalik ka ng Panginoon sa kawalan, kasama mo pa rin siya. Sabi doon ni Job, ang Diyos ang kumuha, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin pa rin ang Panginoon. Amen. Ang Diyos ang nag-alis, ang Diyos ang nagbalik, purihin pa rin ang Panginoon. Ang Diyos ang nagbalik, ay kinuha ulit, purihin pa rin ng Panginoon. Nung mahirap ako, purihin ng Panginoon. Ngayong pinagpala ko ng Panginoon, salamat pa rin sa Kanya. Yes. Kung wala kang bahay, di ba? May bahay nga pero walang pagkain. Iba-iba yung ulam natin. Huwag kayong makakalimot na mag-pray. Kahit wala pang ulam. Di ba? Sabi ko nga kanina sa introduction ko, sa pagpapasimula natin, iba-iba yung ulam ng mga pamilya. Ano man yung ulam sa pagkainan, pasalamatan niyo ang Diyos. May ulam o wala. Di ba? Wala kang pagkain, may bahay ka, salamat sa Diyos. Wala kang bahay, mayroon kang lupa na tinatapakan, salamat sa Diyos. Wala kang lupain, may buhay ka, salamat sa Diyos. May buhay ka, pero may karamdaman ka, malapit ka nang mamatay, salamat sa Diyos. Nung hininga muna, salamat pa rin sa Diyos. Pag namatay ka, kasama mo ang Diyos, salamat pa rin sa Kanya. Amen! Amen! Kaya binabasag natin yung kaisipan ng ilan. Di ba? Ito yung nakita ko kasi. Nagkaroon ng grievance yung puso ko nung marinig ko isang pastor na ini-encourage ang mga mananampalataya na gawin ang isang bagay para pagpalain. Pero sabi ko, parang may mali eh. Kasi realistic ako eh. Nagbulay ako, hindi lahat pagpapalain materially. Kaya huwag niyong iisipin na kapag ginawa niyong ipinapagawa ng Panginoon, nag-ikapo kayo ano paman, pagpapalay kayo materially, at kapag yan ang naisip niyo, may problema na kaagad. Gagawin natin yan sapagkat may layunin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan minsan pa, Panginoon, mga kapatid? Basahin natin ulit yung Habakuk. Di tayo magtatapos. Tapusin ko na to. Ang Israel na pinagpala, yung binasa natin sa Deuteronomy chapter 8, pinagpala sila. Yung sinabi ng Panginoon na lupa, nasisibulan ng maraming pananim,
Hindi maglilikat sa pamumunga, pero dumating ang araw, sabi dito ni Habakuk, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi na mamumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi na magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay may hiwalay na sa kulungan, ibig sabihin may bebenta na, mawawala na, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18. Hanggang 19 yan, Sir Miriam, nakalimutan mo. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Hallelujah. Si Jehovah na Panginoon, Siya ang aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At palalakarin niya ako sa mga mataas na dako. In the mountain or in the valley, saan man, anumang sirkumstansya, ang Panginoon ang kasama natin. Ang Israel, mula sa pagiging alipin, pinalaya, pinagpala. Dahil sa katigasan ng ulo, ilang beses na bumagsak, pero kailanman ay hindi sila iniwan ng Diyos. At isang araw, ang Diyos na kanilang nilimot, babalik ang biyaya sa kanila. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabagong Diyos. Our God is the God, the unchanging God. Yeah, beyond all circumstances. God bless you all, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay tumayo. Salamat sa mga salita niya. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Nung bata ka, ang Diyos ang kasama mo. Hindi mo lang alam. Nung nagbinata ka, nagdalaga ka, nung young people ka, kasama mo ang Diyos ang hindi mo lang alam. Pero subukan mo magbulay-bulay. Kagaya ng ginawa ng propeta. Habang siya'y nasa matinding unos, yung usa na umuhuni dahil sa unos na siguro in desperate cry, kung paano yung propeta nagtatago sa puno, naririnig niya yung mga huni ng mga hayop na nasa pangangailangan din. At sa kanyang pagbubulay, ang Diyos ay nasa iyak o huni ng mga usa. At kahit nasa alulong ng mga lobo, ang Diyos na nasa bundok ay Diyos naroon sa lambak, nasa batis. Ang Diyos ay siyang nasa lahat ng dako. Kaya wag nating ikukumpara ang isa't isa. At wag nating i-focus ang ating kaisipan na maging kagaya ng iba. Iba-iba ang layunin ng Diyos sa atin. Gampanan lang natin, pinapagawa niya sa atin, sapagkat nais natin na maglingkod sa Kanya, nais nating sambahin ang Panginoon, mahalin ang Panginoon. Awitin nga natin yung awit na bakit nga ba, Sister Chichi, bago tayo mag-closing prayer. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Oh, bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan?
Itaas ang ating mga kamay, mga kapatid. Dahil sa ikaw ay ikaw. Say it to the Lord. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Isa pa. Bakit nga ba? Hallelujah. Oh, bakit nga ba pinupuri? Bakit nga ba natin siya pinupuri? Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba? Sinasamba natin ang Diyos. Bakit tayo nandito? O bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Nais ko, yes Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, ganito ang kalagayan namin. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Hindi dahil sa himala, kundi nawa, Lord, ganito. Ganito nawa, Panginoon, ang maging kalagayan bawat isa sa amin. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, walang iba. Amen, Lord. Yes, Lord. Mga kapatid, isang tanong. Sinasamba ba natin ang Diyos dahil sa sitwasyon natin? Yeah, we can worship the Lord in any situation, in any circumstances. Pero sinasamba ba natin siya kung sino siya? Na hindi tayo nakadepende sa sitwasyon, hindi tayo nakadepende sa lugar. Sabi ko nga sa inyo, isang video na nakita ko, parang tayo dati, 2011. Yung church natin sa baba, walang dingding, walang instrument na maayos, walang microphone na maayos, pero nag-aapoy tayo sa paglilingkod. Kahit mainit, kahit masakit sa ulo, wag nawang maging dahilan ang lamig ng aircon ng ating panlalamig. Wala tayo sa kahirapan, wala tayo sa kawalan. Pinagpala ng Panginoon, salamat sa Kanya. At kung muli tayong subukin para ibaba tayo at mas may pakita kung ano talaga ang dapat na meron tayo, na hindi tayo nakatingin sa mga material na bagay, mas masalamatan natin na kung ang makikita natin ay ang Diyos na ang magiging lakas natin at ang kasapatan natin ay ang Diyos na, hindi ang mga material na bagay. Ang kaligayahan natin ay hindi dahil nagbigay tayo o meron tayo, kundi ang kaligayahan natin ay siya. Hindi siya nagbabago. Nung mahina ka, siya ang kasama mo. Nung malakas ka, siya ang kasama mo. At kung manghina ka, kasama mo pa rin siya. At palalakasin ka niya, nakasama mo siya. Nung naglalakad ka, kasama mo siya. Nung nadapa ka, kasama mo siya. Sa lahat ng sirkumstansya, sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos sa atin. Salamat sa Kanyang biyaya. Salamat sa Kanyang pagtutuwid. Sabi pa ng propeta, sabi pa ng Book of Deuteronomy na binasa natin kanina, kung paano ang mga magulang ay pinaparusahan ng kanilang mga anak, gayon ako na pinaparusahan kayo, sapagkat kayo iniibig ko. Bakit ko kayo ginutom? Sabi ng Panginoon, bakit ko kayo ginutom? Sapagkat nais kong pangumbabain kayo. Kasi sa panahon ng kawalan,
May ginagawa pa rin po ang Diyos, mga kapatid. Sa panahon ng pangangailangan, may dahilan pa rin po ang Diyos. Kung mawalan ka ng trabaho, may dahilan ng Diyos. Nagkatrabaho ka, may dahilan ng Diyos. Nagnegosyo ka, may dahilan ng Diyos. Nawalan ka ng negosyo, may dahilan ang Diyos sa lahat ng bagay. Merong purpose diyan, mga kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin. Oh, dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa iyong mga salita. Sa kahinaan o sa kalakasan, sa kawalan o kasaganaan, sa paglakad, sa pagkabuwal at sa muling pagbangon, Ikaw ang kasama namin. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong napakasaganang biyaya, Panginoon. Mabuti ka sa bawat isa sa amin. Naging mabuti ka sa amin mula sa aming pagkabata. Mula na kami inanyuan mo sa sinapupunan ng aming mga magulang. Hanggang ngayon, Panginoong Diyos, sinamahan niyo kami sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sa mga pagtatagumpay, sa mga pagpapala, sa kawalan, mga pangangailangan. Kasama ka namin. Sa mga taong nagdaan, Lord, taon-taon namin ipinagdidiwang ang kapanganakan namin. May kapatid kaming nagdiriwang ngayon. Yung lingkod kahapon. Pinapasalamatan ka namin sa bawat taon, Lord, na anuman ang aming naranasan, naging mabuti ka sa amin. At ngayong taon ng 2026, ngayong mga panahong ito, Lord, anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, anuman ang sitwasyon ng bawat isa, alam ko meron kang layunin. Nasa kasaganaan man ng ilan o nasa kawalan at kasalatan ng iba, alam ko na meron kang layunin, dakilang Diyos. At ito nawa ang makita ng bawat isa sa amin na mapaglingkuran ka namin. Lalong-lalo sa panahon ng kawalan, hanggang na sinabi ni Propeta Habakuk, Lord, na hindi lamang kami magiging masaya o malakas sa panahon na masagana, kundi kahit sa panahon, Lord, ng mga karamdaman, kawalan o ano pa mang sitwasyon, Panginoong Diyos, magagawa namin purihin ka, sambahin ka, at magpatuloy sa paglilingkod, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Mangyari po ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga salita niyo. Hallelujah. Sa ko po, patuloy na pinagkakatiwala ang lahat. Kung meron mga kapatid na idinisenyo mo para pagpalain na maging kamay ng iglesia, bless them, Lord Jesus. Lalo mo niyo pa pong pagpalain ang aking mga kapatid upang magampanan nila ang kanilang gampanin. Ano man ang pagkakatalaga niyo sa bawat isa, dalangin ko pong makita ito ng bawat isa sa amin na kung ano ang layunin niyo, Panginoon, to serve the very purpose of you, Lord Jesus. Para po sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. Aming samot dalangin ang lahat ng ito, hinihiling sa iyo lamang, itinataas sa iyo lamang, at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen and Amen.